Mapanirang yaman by taong sorbetes. Magaganda ang tanawin. Mayroon pang malalawak na bukirin. Sariwa rin ang hangin at mayroon ding malinis na tubig. Ito ang kapaligirang kay sarap yatang balikan. Ngunit dahil sa paglipas ng panahon, dala na rin ng modernisasyon, ito'y unti-unti nang nawawalat, nasisira. Ang dati malawak na sakahat bukirin, ngayoy puno na ng mga kabahayan. Pinagtayuan na rin ng ilan ng mga matataas na gusalit mga establisyemento. Ang mga puno sa bundok, ngayoy putol na at unti-unti nang naglalaho. Ang dati ring malinis na batis at lawa, ngayoy marumi na dahil sa mga basura. Ang sariwang hangin nga na nooy nilalanghap, ngayoy unti-unti na ring dumurumi. Sino ang may kagagawa nito? Sino ang may kagagawa nito? Ang mga tao? Ang mga walang disiplinang tao? Baha rito, baha roon tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Kaliwat kanang landslide sa mga kabundukan dahil ito'y kalbo na. Ito rin ang dahilan kaya marami na ring tao ang nawawala ng buhay. Wala silang magawa sa hagupit ng kalikasan. Oo nga't ito'y natural, subalit sino nga ba ang siyang may sala? Ang dati paraisong mundo, ngayoy daig pa yata ang impyerno. Balitang balita sa buong probinsya ng Mina de Oro ang paglagda ng 13 punong bayan, 2 kongresista at ng gobernador sa kasunduang pumapayag sila na magmina ang Mintex sa kanilang nasasakupan. Ang pagmiminang balak ng kumpanya ay sa mismong watershed ng probinsya. Ang lugar kung saan ang gagaling ang tubig na dumadaloy papunta sa mga palayan ng mga magsasaka dahil napakaraming mineral daw ang nakabaon doon. Matagal na talaga itong isyu sa buong probinsya. Dati mismo ang gobernador pa nga ang hayagang tumututol dito. Kaya hindi agad makausad ang mga nagsusulong nito. Subalit nang matapos ang isang closed door meeting niya sa Mintex, ay biglaan lang nagbago ang kanyang desisyon. Nagpabayad? Ito ang tanong ng mga tutol sa mina. Dahil tuloy dito, nagawa niyang hikayatin ang mga opisyal ng bawat bayan na pumirma na rin sa pagbubukas ng pagmimina sa probinsya. Kung dati, iginigiit pa niyang may moratorium ang probinsya na bawal magmina rito sa loob ng 25 taon, ngayon ay sinasabi na niyang ito'y walang bisa. Mistulang maging ang mga ahensyang nasyonal ay mabilis din na nagbigay ng Environment Compliance Certificate para sa Mintex. Ito ay ang sertipikong nagbibigay karapatan na sirain ang kapaligiran para lamang maisakatuparan ang kanilang maitim na kagustuhan. Dahil na nga rin sa pagpabor ng gobernador, isa-isa na ring naglitawan ng mga pabor sa pagmimina. Mga taong nasilaw at nauto sa pera at mga pangako ng kumpanya. Responsible mining. Ito raw ang gagawin ng Mintex sa probinsya. Maraming trabaho, maraming negosyo, malaking kita at kung ano-ano pa para lang maisakatuparan ang pagbutas nila sa bundok ng halkon. Kanila raw muling tataniman ang kanilang mga sinirang lupain ayon pa sa kanila. Maayos daw ang pagtatapon nila sa mga waste material na ilalabas ng minahan. Pero nang sila'y tanungin kung saan nila ito itatapon, sa karagatan daw na sakop ng isang bayan. Ito ang sagot nila. Hindi naman daw ito makakaapekto sa mga isda't yamang dagat dahil ayon sa kanila ay madali raw nila itong malilinis. Darating daw ang araw na ang probinsya ang magiging pinakamayaman sa buong bansa. Kaya't pati rin ang mga katutubong mangyan ay kanilang madaling napaikot dahil sa mga sinabi nilang ito. Ginawa nga talaga ng Mintex
ang lahat upang sila'y matuloy. Kaya't maging ang leader ng mga tumututol sa kanila ay kanilang pinapatay. Wala ni isa ang nanagot sa kanila dahil pinapalabas nilang nasa kabilang panig ang gumagawa nito. Naging malinis ang kanilang pangalan dahil sa salapi at hindi rin makapaniwala ang ilan na mismong ang kanilang gobernador ay lalambot dahil dito. Makalipas ang 5 taong pagmimina, lahat ng ipinangako ng Mintex ay natupad. Marami ang nabigyan ng trabaho. Nang minsang nagkaroon ng isang aksidente sa isang tunnel ng minahan, maraming minero ang namatay. Hindi na kasi sila nakalabas nang ang lupa'y gumuho rito. Marami ang nagluksa dahil dito. At maraming imbalsamador ang kumita. Tinaniman nga nilang muli ang bundok. Pero wala pala sa pangako nila na ito'y palaguin. Walang halaman ang tumubo sapagkat ang lupa'y kontaminado ng kemikal. Nilinis nga talaga nila ang dagat na pati mismong tirahan ng mga isday kanilang winalis at sinira. Naging pinakamayamang probinsya nga ang Mina de Oro. Napakalaki na kasi ng ginagastos ng probinsya sapagkat maya't maya ang paglalabas ng bilyon-bilyong calamity fund. Sa tuwing may bagyo kasi, ang buong probinsya ay kalunos-lunos palagi ang sinasapit. Landslide, baha, daan-daang buhay rin ang palaging nawawala. Wala rin silang makain pagkat ang mga bukiri sira dahil sa mga ito. Maging ang malinis na tubig na dati iniinom ng marami, naging nakakalasot marumi na. Ito ang tinatawag nilang responsableng pagmimina. Matapos makuha ng Mintex ang kanilang gustoy, sila'y naglahot na wala na lamang. Ang pinsalang iniwan ng kumpanya'y hindi kayang ayusin ang ilang milyong ibinayad nila sa probinsya. Ang dating magandang Mina de Oro, ngayoy daig pa ang tambakan ng basura. Sino nga ba ang dapat sisihin? Ang gobyerno? Ang mga gahamang mining company na puro pangako na sa huli napapako? O ang mga taong nagpasilaw sa pera? Dahil sa nangyari, ang gobernador naman ng probinsya ay napakalaki ng pagsisisi. Bukod sa galit sa kaniya ang marami, namatayan pa siya ng asawa at anak. Nalunod kasi ang mga ito sa baha. Wala siyang nagawa dahil hindi niya kasama ang mga ito nang mangyari iyon. Ang masakit pa, ni bangkay na mag-ina niya ay hindi pa rin nakikita. Isang buwan na rin nang mangyari iyon. Nawala na rin siya ng pag-asa, kaya naisipan na lang niyang sumunod sa mga ito.